Ang isang ordinary citizen lang na nag-file ng kaso laban kay Congresswoman Stella Kimbo sa ombudsman. So, graft and corrupt na kaso, no? So, salamat dito kay Ako Kabibig. Very updated si Ako Kabibig. Dito ko nalaman. May post daw si Tio Moreno. At ito na nga, nanay na i-file na kaso laban kay Congresswoman Kimbo. Okay, pakinggan natin dito kay Ako Kabibig. Then mamaya, bigyan natin ng reaksyon. May nakita akong post ni Tio Moreno. Tio Moreno, i-follow nyo po si Tio Moreno sa kanyang Facebook fan page. Marami kang makikita at malalaman na mga importante na parang hindi ka maging mangmang. Ito Kabibig, oh. Ito ang post ni Tio Moreno. Ito, oh. I'm glad to see ordinary citizens filing complaints with the Office of the Ombudsman challenging the extravagant lifestyles of members of the House of Representatives. Ito na ang hinihintay na maraming tao na sana mabusisi, makita kung anong klaseng buhay meron sila. Dapat sana kung politiko ka, dapat mamumuhay ka ng simple. Pero nakikita ng mga tao na ang yayaman pala. The first complaint was against Stella Kimbo, and I hope this momentum continues, reaching others like Benny Abante and Bian. Ito pala, Office of the Ombudsman Public Assistance and Corruption Prevention Office. Last October 1 pala ito inihain at na-receive. First endorsement, September 25, 2024. Respectfully referred to Ms. Caroline De Leon, OIC, Central Records Division, Office of the Ombudsman, with the email of blank relative to her complaint against Representative Stella Kimbo, a member of the House of Representatives, for the alleged extravagant lifestyle, details of which are stated herein, for evaluation and appropriate action. Paano na yan, mga kabibig? Ang ordinaryong citizen na ang naghain ng anong tawag dito? Ang kaso. A member of a House of Representative for the alleged extravagant lifestyle. Ang yaman kasi ni Kimbo, may sariling sasakyan at ang hindi lang simple na sasakyan, yung pang-artista, marami mga burloloys, ang yayaman. Ito ang sinasabi ng mga nasan. What if lahat tayo mag-file ng complaint against those magpabongga sa buhay ng mga mambabatas? Pwede ba yon? May susunod pa. Nandito lang kami para sumuporta sa iyong advokasya. Ito pa, binenta ang dignidad at prinsipyo para sa kayamanan ng nauupo. Anyway, salamat Ako Kabibig. Masipag mag-research si Kabibig. Ako, personally, ito yung palatanda ng buhay na buhay ang ating demokrasya at ang ating justisya. Kung ang mga mamamayan na mismo ang gumagalaw, pinaglalaban ang kanilang karapatan. Kasi, grabe naman kasi yung display of dapat sana itago ang mga yan eh. Kaya lang, hindi nila akalain siguro na mapapansin ng taong bayan. Social media age na ngayon. Nakikita ang mga bag, mga mamamahaling gamit, relo, at iba pa. Although hindi nabanggit, sinerch ko, hindi ko makita sino yung complainant. But at least, natanggap na ng Office of the Ombudsman yung complaint at ini-evaluate na. Anyway, it takes a process, kung makita na may strong evidence, yun. Pwede nang mag-conduct ng investigation. So, these are just small steps. Sana, marami pang susunod dito sa ordinary citizen na ito na nag-file. Baka may sa abogasya ito, baka hindi natin alam, mayroon siyang mga kaibigang abogado, kaya naglakas loob na file na. So, maliban kay
nakita ko post ni Crisette Laureta Chu. Yung picture ni Congresswoman Kimbo na nag-file ata ng COC, parang naka-coat na siya. Wala ka nang masyadong makita na suit niya dahil takip na takip ng katawan. Kailan marunong si Crisette Laureta Chu. Sabi niya, nakita pa rin yung sapatos. Nako, pag close up ng sapatos, mamahalin. According to Crisette Laureta Chu, aabot daw ng 60,000 pesos ang isang pares ng ganong sapatos. Talagang, it's a matter of lifestyle. Anyway, sana mag-prosper itong complaint na ito at sana madagdagan pa ang ganito. Okay. Nabanggit ni Tio Moreno yung Abante, si Congressman Abante. Meron akong narinig na isang gathering sa loob ng simbahan, nagsasalita si kasi bishop ito, si Congressman Abante, nagsasalita na, there's nothing wrong with money, sabi niya. The problem is when you put that money into the hands of greedy and dishonest people, that's where the problem begins. Wrong things will be done kung ang pera may pasakamay ng mga greedy na mga tao. Sabi ko, wow! Totoo, agree. Kasi there's nothing wrong with money. Kailangan natin ng pera to live, to enjoy our lives. Kailan, ang problema, kung ang tao na nakahawak ng pera is greedy, dishonest. Yan na, tayong lahat po. Yung sinful nature natin, selfish ang tao. Ako. Naranasan ko yan. Selfish. Ako. Halos ayokong magbigay. Yung greediness, hindi makontento sa isang bagay. Nag-desire ng isang bagay, pagdating, kulang pa. Kailangan pa. Kaya, sinasabi na, ang tao walang katagbawan o walang contentment. Totoo yan kung ang tao walang Diyos. Ako, nung una, gusto kong yumaman. Kung ano-ano na lang ginawa ko, mga bagay-bagay, kahit illegal, kahit mali, para lang makamit ng maraming pera. Iyon, yung greedy heart ko noon. Kailan, ito, kung ang tao, ako nung nakilala ko ang Panginoong Hesus personal dahil sa pagbabasa ko sa Biblia, at nakita ko nga yung aking sinfulness, nakita ko yung aking greediness, nakita ko yung distraction ko na walang magandang patutunguhan ng buhay ko dahil ang sinusunod ko yung sarili ko lang, yung aking sinful nature. Nag-surrender ako sa Panginoon. Yung tinanggap ko yung kanyang gospel, yung kanyang good news, yung ABC. A, I accepted that I am a sinner. Wala akong magawang maganda. I am doomed to hell. B, believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran nating mga kasalanan. And then C, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. So, ang naninirahan sa akin ngayon, ang nasusunod, hindi na ako, kundi ang Panginoon. So, yung greediness, unti-unting nawala at napalitan ng generosity, napalitan ng pag-ibig dahil sa salita ng Diyos na palagi kong sinasakabuhay. Simple lang naman ang yung two greatest commandment. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your fellow man as you love yourself. Dalawa yan, kaya lang pwede magdugtong. Anong palatandaan na mahal mo ang Diyos? Kung mahal mo ang iyong kapwa-tao. So how can you show love to your fellow man? By sharing. Kaya tayo ngayon dito sa ating YouTube channel, yung ating income is sharing. Tinutulong natin sa nangangailangan, lalo na sa Talaandig tribe sa Bukidnon. So, yun po. So, balikan natin ang issue.
simple lang na mamamayan nag-file ng kaso, graft case sa ombudsman against kay Congresswoman Kimbo. I don't know. Bahala ng ombudsman. Ako, may tiwala ako sa ombudsman.